I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan, but syempre mayroon tayong upload videos updates. Nako po, ang dami talagang magtataas ng kilay. Alam nyo guys, sabi nga natin minsan, bago ka humusga or mamintang ng isang tao, dapat may kalakip na ebidensya. Pero kung yung salita lang, my gosh, walang kakwenta-kwenta eh. Ang maniniwala lang saya, ang ibig sabihin, ang maniniwala lang talaga sa mga taong nagbibintang, yung mga sumusuporta sa kanila, di ba? Kasi, very common na lang sa atin dito sa Pilipinas, yung mga ibang politician, magaling sila magbintang sa kapwa nila, pero hindi nila tinitingnan yung mga sarili nila kung malinis sila, di ba? Katulad po ng sinabi ni Mayor Magalong. Nako, eto yung sinabi niya mga kababayan, basahin po natin para kumpleto detalyado. Agree. June 16, 2026 today, sabi ng 105.1 Brigada News FM Manila. M goes 90% ng mga kongresista ay kurakot. Sabi ni Magalong, patunayan mo, Mayor. Hindi yung puro salita para maniniwala ang madla. Sabi po dito, giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nasa 90% umano ng mga kongresista ang sangkot sa korupsyon. Sa isang panayam, sinabi ni Magalong na tila way of life na umano ang ilang mambabatas. Ang pagiging kurakot at hindi lamang sina dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico ang dapat imbestigahan sa mga anomalya sa flood control projects. Well, pagdating naman sa dating speaker, haharap yan kahit anong mangyari, haharap yan. Hindi tatakbo yan tulad ni Saldico. Yun talaga ang totoong guilty. Yung tumatakbo at nagtatago, pero si dating speaker Martin nandyan lang naman, di ba? Hindi naman nagtatago. Ayon pa sa kanya, kaya walang nahuhuling kongresista ay dahil posibleng tinitiyak ng ombudsman na matibay ang ebidensya, lalo na kung malalaking personalidad ang sangkot sa isyu ng kanya, isyu na kayang makalusot sa batas. Agree. Binanggit din niya na mabagal ang proseso ng investigasyon at kailangan umano ng mas agresibong kampanya at direktiba mula sa Malacanang para mapabilis ang mga kaso ng korupsyon sa gobyerno. Dagdag pa ng alkalde, mula 2016 ay nasa 240 infrastructure project na umano'y ang mayroong anomalya, kabilang ang 30,000 flood control project. Ayun malinaw na malinaw galing sa kanya ang kurakot mula po sa mga nakaraan. Di ba? Tapos sabihin nyo, mga DDS, ngayon lang kay PBBM ang nagkaroon ng korupsyon, mga luko-luko. Mag-jam lang kayo sa middle. Hindi po sa pinakapuno. Ay, nako. Ibig sabihin, malinaw talaga. Marami naman talaga yan. Kumbaga, dekada na ang mga kurakot sa bansa natin. Hindi natin alam kung sino. But itong sinabi ni Magalong, 90% sabi niya. Mga kongresista ay kurakot. Di patunayan niya, di ba? Nako, baka mga kababayan, uulanin nito ng kaso. Ito si Magalong sa kanyang pagbibintang. Ang tanong ko, malinis ba si Mayor Magalong? Hindi ba nangungurakot yan? Well, question mark, guys. Nagtatanong lang ako. Ayan 90% ng mga kongresista ay kurakot ayon kay Mayor Magalong. Agoy. Paktay tayo ni Day. Pero guys, shoutout sa mga Marcos loyalty supporters, Filipino and OFW. Ito yung sinabi ni Congressman Adjong. Hinamon si Magalong, mga kababayan. Basahin po natin para kumpleto, detalyado. Ito na. Yan pa rin ang source natin, mga kababayan. 105.1 Brigada News Manila. Tinawag ni House Assistant Majority Leader si Alonto Adjong na unfair at irresponsible ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 90% ng mga kongresista ang maituturing na kurakot. Agay, kurap pamor. Sa pulong balitaan, hinamon ni Adjong si Magalong na patunayan ang kanyang mga aligasyon, lalo't hindi umano tama na idamay ang buong institusyon. Dapat niyang husgahan sila sa base sa individual ng mga gawain, kaya pangalanan na sana ng alkalde ang mga pinaniwalaan nitong katiwali.
pinaniwalaan nitong tiwali. Totoo, yun naman talaga dapat, no? Kaya nga sabi ko, pag magbintang ka, dapat may solid na ebidensya para maniniwala ang sambayan ng Pilipino at makita natin kung sino itong mga to. Pero kung hanggang salita lang na walang ebidensya, sus Maria Josep, naninira ka paninirang puri lang, no? Sa mga mababatas, agay. Unfair naman doon sa mga hindi nagnanakaw. Kaso 90%, nako. Parang almost, ano? Paliwanag nito, hindi naman tama na i-brand o ilarawan ang mga mambabatas na nakatutok sa pangkalatang akusasyon. Bagamat ikinilala ni Adjong ang advocacy ni Magalong laban sa korupsyon, kailangan naman ng suportado ng facts and anumang maling gawain sangkot ang mga partikular na personalidad, agay o based on fact always with the strong evidence. Bukod dito, ibinida ng Mindanao lawmakers na isinusulong ng Kamara ang pananagutan sa gobyerno ng may due process. Iyon naman talaga. Binanggit niya na ang mga investigasyon sa Kamara bilang halimbawa ng pagsisikap na suriin ang mga maling gawain sa gobyerno. Damat lang naman, di ba? Trabaho naman nila din yan. Ayan guys, hinamo ni Congressman Adjong si Magalong. Oo nga, Mayor Magalong, magpresenta ka ng ebidensya mo, hindi yung puro salita. Ika nga, bago ka mag-akusa sa kapwa mo, tingnan mo kung malinis ang pagkatao mo. Pero pag hindi malinis ang pagkatao mo, sampal sa pagmumuka mo, kurakot ka pala. Parang ganun, di ba? Magalong hinamo ni Adjong na pangalanan ng mga 19% ng mga kongresista na sinasabing korap, agay. Ano guys, ang masasabi nyo dito? Kayo na pong balang musga, mga best. Ay, updates ko lang para mayroon kayong updates. Yun na nga yun. Ayun guys, see you again when we next upload. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi ka update sa aking mga upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.